Yeah. Shoutout nga pala sa, ano, sa mga class 185. Ako pala si Sergeant Adam T. Pisibre, 889086, Infantry Philippine Army. Nasa sa 15 SRC Mandirigma Company, 5 SRB Valientes, 5 SRRP. Ang designation ko pala sa company namin is Platoon Sergeant. Yung talagang sa lahat ng experience ko mula pa sa 12 Company Master is yung naundid ako sa Hulo. Ganun ba? Oo, yun talaga yung hindi ko talaga makalimutan na pangyayari sa akin. Saan ka natamaan? Sa likod, Master, yung sa malapit na sa ano, bakun talaga. Muntikan ka. Muntikan talaga, siguro mga half inch na lang bago tumama yung bala sa buto. Kailan mo? Bali, ano, Master, August 16, 2016 yung nangyari. Ipento mo nga paano nagkwento from umpisa. Bali yung ano, Master, yung umpisa noon, August 14 is pinatawag yung CEO namin, si Sir Oropel pa yung Dalasay. Si Sir Oropel yung nagpunta sa briefing sa Port Battalion, Master, kaya upon kami ng Port Battalion. Pero siya yung commanding? Siya yung commanding officer namin ng 15 Company. Si Sir Oropel, si Captain Oropel. Ngayon, nag-briefing sila ng siguro August 14, tapos nung August 15 na madaling araw is nag-jump up kami. Dinala kami sa Danag, sa Hulo, sa Danag muna, Master. Nagdala sa inyo? Sino na? Si Sir Marabili na, Master, yung XO namin. Ngayon, ano yung designation? yung designation ko dun that time, Master, is guide. Guide na ako dun. So, bali yung pagdating namin sa Master, sa Danag ng madaling araw is jump up ulit kami, naglakad na kami, parang nag-LD na kami doon mismo yung LDLC namin papunta sa objective namin, Master. Bakit ano yung kinukonfront nyo? Ang kinukonfront natin talaga namin doon, Master, si Sawadyaan, tapos si Radulan, yung si matanda. Ngayon yung sa briefing naman, yun talaga yung kinukonfront talaga yung dalawa na kasi si Sawadyaan totally sa ISIS na siya nakabilong. Tapos si Sawadyaan is parang normal lang yung niya sa Hulo pa rin, parang ubusayap lang siya. Kaya nung pag-jump up namin ng tweet ng pizza 15 ng Agosto, may kagad kami na sundan na kita kami na trackings. Doon, malapit pa lang yun malapit pa lang mga siguro, Master, nasa 800 meters ng pag-LDLC namin, may nasundan na kami na trackings. Bago pa talaga yung apak niya. Siguro mga pag-LD namin ng madaling araw is siguro mga gabi, nag-move na sila, naglakad na sila. More or less sa apak na ma-identify nyo? More or less, Master, yung identify namin sa mga nasa 30 katao yung apak. Kasi medyo na flat talaga. Tapos may kabayo pa yun na nakasunod sa hulihan talaga yung kabayo. Kasi iba man yung iba yung apak ng tao saka yung sa kabayo. Saka ma-identify yung, Master, kaya yung apak ng tao is nauna eh. Ngayon, yung kabayo is parang sumusunod lang. Yung kabayo, parang siya yun sa hulihan, yung kabayo. So, anong ginawa niya doon? Simula nun, Master, yung pagkakita ng tracking, sinundan na namin yun. Hindi na namin yung tinigilan. Yun yung decision Yun yung decision ng XO namin, ni Sir Marabilia. Sabi niya, sundan natin to, wag yung hintuan sundan, wag yung hiwalayan. Kung sa baga, wag hiwalayan yung tracking. Pero hirap nun, sumusunod ka ng tracking ba? Ay, talaga, Master, talagang hassle din talaga yung pagsunod namin kasi ako yung kami yung leading team na na nagsusunod eh. Ngayon, sabi ni Sir Marabilia, sundan nyo yung trackings. Di siyempre, kami, yung lead scout ko, tapos ako yung guide. Sabi ko, alerto lang tayo kung dalawa. Sino yung lead scout mo? Di ko lang Master, kung sino yung lead scout ko eh. Kasi nalipat na rin sa ibang kampanya. Pero ako yung guide niya, sabi ko sa kanya, alerto lang tayo sa harapan, kaya dalawa lang tayo nasa harap nagka-tracks. Ngayon, parang ikaw tumitingin doon, siya yung tumitingin. Siya yung tumitingin sa tracks, ako doon Master, nasa harapan. Para ako pag nagkabulugan man, ikaw kaya mong drop, ako kaya kong mag-deliver. Mag-react. Kaya yun, mula nun, Master, sunod lang kami hanggang doon na kami sa Mayan, Master, puntong kainan na.
So matagal kayo nag-umpisa, nag-track. Matagal master, maghapon talaga yan, hanggang hapon, yung trucks namin. Napakadandahan yung... Dandaan talaga master, kaya kung, ano, yung tracking sila master, kaliwat kanan, high ground, kaya di rin kayo deliver kaagad ng sundan na kaagad. Kaya kung susundan namin kaagad, baka yung sa high ground, nandun sila. Ulan may. Wala master, walang landmines na linalagay dun sa ulo. Hindi sila naglalagay ng mga landmine. Kaya kung maglagay man sila, makaano pa rin nila yung mga kasamaan nila minsan. May mga sibilyan na nag-aakyat. Yung mga tagahatid ng pagkain nila. Pero ano yung trail talaga yun? Siya yung sinusundan niya? Minsan master sa trail. Tapos hihiwalay naman sila sa trail. Para nga aalisan nila yung trail kay parang sila papunta man sa yung mga trail sa bahayan. Ngayon hiwalay sila. Nang pinaka nun master nung hapon na dumating na ng hapon, sabi ni Sir Marabilia, sundan pa natin. Siguro mga alas 4 na yon. Sabi ko kay Sir, sige Sir, sundan ka natin Sir. Pag sunod namin, doon talaga, pasin talaga master yung Ang pagsunod namin is Kawayanan, kaso lang pababa sa patay sa kabilang high ground. Ngayon, sabi ko kay Sir Marabilia, kako Sir, ipagpabukas natin to. Kasi hapon na kako Sir, mahirap na. Yung dala mo kako Sir na nagtatracks is isang platon lang. Kaya yung isang platon namin master, iniwanan namin doon sa BBRP namin, pagtutulugan namin. Ngayon, sabi ko kay Sir, itong tracks kako Sir, talagang positive to Sir, kay hindi na putol eh. Saka bago pa, hindi siya yung luma bagay, yung tracking sa pagduma mo Sir, nagtatayo na yung mga damo. Ayun, flat pa eh. Sabi ko, kakadaan pa lang to. O, kakadaan pa lang ako to Sir. Ngayon, kung bababa ako tayo dyan sa creek line, langanin tayo. Ay, pagdating dun sa, master, sa harapan is manggustinan eh. Manggustinan yung dun sa dulo. Pagbaba mo, pag angat mo, manggustinan na yon. Ngayon, nung pag-decision ko sabi ko kay Sir Marabilia na, kako Sir, bukas natin tituloy. Ngayon, kako Sir, balik tayo dun sa, sa pagtulugan natin. Pagplanuhan kako natin Sir, kung ano yung dapat natin gawin para bukas. Pero may nahanap na kayong possible? Meron naman Sir. Meron na kami possible na harboringan. Mga siguro Sir, yung harboring namin sa kalaban namin is nasa 300 meters lang. Yung pagitan yung ihintuan ko ng pag-tracks namin, umatras lang kami ng unti. Doon na kami ayun, sabi niya, nag-decision siya sa namin, kampanya namin na yung tracking is positive talaga. Tinawag niya ang nagdala sa batalyon naman nun si Sir Karandang, yung XO din ng 4th Battalion. Tawag sa rin kay Sir Karandang. Sinabi niya rin yung sitwasyon kung yung kita namin dun sa unahan, kaya kami yung leading eh. Pagka tapos nun master, yung briefing ng unti nung na gabi, siguro nag-move kami master nung kinaumagahan na is yung isang platon naman kasi palitan kami ng yung leading naman dun sa isang platon is yung kabats ko na, si Binbinuto, yung trackers talaga, yun talaga yung trackers namin. Pagka, yun master, pag di ba nagsabi ko dun pag hinto namin na, kako Sir, balik na tayo. Side step lang kayo. 15 meters lang, bagbagan na. Nung nag-forward na kayo? Nag-forward na kami, bagbagan na yun. Simula dun sa hinuntuan? Simula sa hinuntuan ko, pag-advance ng 15 meters, dun na, nagbagbagan na. Putukan na master, yun na yung umpisa ng putukan. Di pa kami nakababa dun sa creek, para pa umangat. Dun na mismo, nagbagbagan na. Dun nga kami sa sa may kawayan na pisto. Kasi ito, high ground din master, high ground. Paikot yan, high ground yan. Parang literacy ba? Ito yung dinaanan namin, ito high ground to hanggang dun sa may pisto ng kalaban. Yung sa, yung kabilang ridgeline master. Tuloy kayo nung hapon na yun. Ay, Sandwich kayo. Sandwich master. Kasi yung kalaban is hapon is perimeter pa yun eh. Kung sa totosin, naka-perimeter pa sila. So okay, nagputukan na. Nung umaga, putukan na. Siguro alas 6 pa lang. Madilim-dilim pa yun. Madilim-dilim pa na, wagwagan na. Natapos kami ng wagwagan siguro nasa alas 7:30 na. Habot-abotin isang oras yung wagwagan namin doon sa area na yon. Pero kanino galing ang unang putok? Sa amin, sa lead scout ko. Sa lead scout ni Binbinuto. Kasi nakita niya na ang lead scout dati doon si Agliam, yung nalipat na San Master. Tapos ang guide, si Tanay, yung junior ko.
Tapos ang nag-leading yung kabats ko kasi yan yung trackers eh. Siya yung inutosan ni Sir Marabilia na Parang special request. special niya na siya yung mag-track kasi trackers talaga siya, graduate trackers siya. Ngayon, pag di pa lang master nakakababa doon sa may sa may creek, di pa nakakababa, doon na. Nakita na ni yung Lead Scout 2000 nung guide, pinutukan nila yung isa na nakita daw nila na nagkakape. Parang master, parang yung kalaban is nag-relax. Nag-relax din kasi nagkakape, magkakain. Hindi nakita na, doon na nagwagwagan. Akala namin master, yung nakita nila is mga lang ba, mga 5, 7. Sus, pagputok ng Lead Scout ng isa, ang replay sa amin, sobra-sobra ba yun? Siguro ba hindi sobra? Grabing putok na, oo. Tapos yung dito sa pisto namin sa likod ng leading, pinuputukan din kami. Sabi ko ang nagdala sa amin na PL is dalawa yan, si Sir Pascasio at si Sir Busilan. First time din ni Sir Busilan doon na encounter. Per unang report niya, unang encounter rin. Sabi kay Sir Busilan, magkatabi kami master eh. Tumabi siya sa akin. Ngayon sabi ko, Sir, may pumutok sa kaliwa natin, Sir. Ngayon sabi nung team leader ko si Master, yung support battalion master, yung driver. Master Logroño, yun yung team leader ko that time. Sabi ko, Sir, putokan natin ito kaliwa. Sige, putokan mo. Okay, putok ako. Bagbag ng putok. Ngayon, nung pagputok ko doon, pagtingin ko sa dinaanan is, nandun duman yung kabayo. Yung ang nakasakay pala sa kabayo is yung yung matanda si Radulan. Si Siron. Yun pala yung nakasakay doon sa kabayo. Kaya yung pagka nun master, nung pagputok namin doon, bagwagan pa. Ngayon, dami, nakita ko doon sa harapan, yung mga wounded talaga, kita ko na pinatras namin yung wounded eh. Kaya sa tropa, mga wounded doon, siguro, ang unang, doon yung team leader na wounded yun. Si Master, Lapidis. Si Master Lapidis, yung 8-4. Na wounded yun. Ngayon, sabi namin doon sa, tawag na may wounded daw sa harapan. Sabi, umuugong ng wounded habang uguing tapos. Ang unang umiksit si Master Lapidis, sabi namin kay Master Lapidis, Master, gapangin pa atras dito para magamot yung wounded mo, mas safety ka. Oo. Tapos, legal nang ginawa niya, atras siya. Tapos yung isa naman, si Sir Bagalay naman, wounded din, sumunod din. Sir, pero yung bilib ako dun sa isa na yun, kahit nag-atras yun, kahit nag-atras pa makarecover, puputok siya. Yun talagang sa kanya, kahit matapang lang yung tao na yun eh. Ngayon, pag dalawa na kagad. Ngayon, sabi ko kay Master Logroño, Master, lipat ako sa malaking puno para ma-deliver ko yung tubo ko. Kahit tubo ko ng Master eh. Pag lipat ko sa puno, Master, siguro 10 seconds, doon na ako tinamaan. Kahit tumayo ako eh, pag ikot ko, mga 10 seconds siguro, doon ako tinamaan ng... Hindi ka pa nakaabot? Nakaabot doon ako sa puno. Pagdating ko sa puno, magkukuber sana ako, kaya magputok ako ng tubo. Mag-angat pa lang ako ng tubo, doon ako tinamaan ng bala talaga yung tumama sa akin. Kaya, doon ko rin naramdaman talaga na, sabi siguro, may gabay pa rin talaga ako. Na... Saan ka tinamaan? Sa likod. Nasa likod mo yung kalaban? Yung master, kasi yung di may high ground yun. Ngayon, nung inikitan ko lang is katapat lang nung pinuputukan ko na high ground. Siguro nararamdaman niya akong umikot dun sa may magtago dun sa may maraming puno para makadeliver ako ng tubo. Di na ako nakadeliver. Kaya pag tama sa akin, parang... Ano mo napansin nung alam mo na may tama? Hindi pa? Hindi ko pa naramdaman, master. Yung una, di ba, mag-deliver ako ng tubo. Parang biglang uminit lang yung likod ko ba? Wala ka ng backpack nun ha? Wala nang backpack. Kaya yung backpack namin, iniwan na namin. Dun sa... Oo, so umpisa ng putok. So backpack, release ka agad. Sabay, automatic drop man muna. Kay yung sa wala kaming cover eh. Ang cover namin sa kaliwa ay sa kanan is kawayan lang. Pagdating din sa kaliwa, yung clip lang na maliit na dinadaanan, doon lang kami nakatago. Kaya paglipat ko doon sa puno, mga 10 seconds talaga, hundid na ako. Pero di ko pa ramdaman kagad na may tama ako. Bigla lang parang sabi ko, uy, uminit ah. Tapos pag siguro mga 5 seconds din, dandan ako natumba. Akala ko, patal talaga ako ba? Kaya bigla ko na drop kagad, natumba. Parang biglang namanhid yung likod ko. Ganun ba? Kaya... Pero hindi masakit. Parang walang sakit, master. Pero nung
ano na, kinuha na ako nung medic, Natumba ka lang. natumba lang ako. Pagkatumba ko, uy, doon ko naramdaman na mainit talaga yung likod ko. Tapos sabi ko, puta, may tama ata ako ah. Eh, yung junior ko na tinabihan ko, sinabi niya kagad sa akin, Sarin, may tama ka sa likod. Kaya nakita niya na May dugo. na eh. Tapos doon na, siyempre, tao lang tayo, kakabahan eh. Doon kinabahan din ako doon na, puta ka ako, mamamatay na ata ako dito ah. Unang isip ko, Master, parang mamamatay na ata ako ah. Ano kaya? Oo, sabi ko, tayo na. Ang unang dasal ko doon, Master, nung makadapa ako, pero ang unang isip ko is, mamatay na ata ako. Ganun. Pero pangalawang, parang nag-instinct yung isip ko na, hindi pa. Kaya pa to. Dasal kagad ako sa Panginoon. Kaya ako, Diyos, huwag mo niyo muna akong kunin. Marami pa akong gustong magawa dito sa ibabaw ng mundo. Yun ang inisip ko talaga. Tapos, may pamilya ako na ayaw kong munang iwan. Kaya, mula lang, sir, parang lumakas yung loob ko eh. Kaya, pagdating ko doon sa medyo, di pa pag automatic pamutla talaga. Sabi naman nung senior ko, si Master Musli, Pes, sali ka dito. Hindi mo pa alam ang tama mo. Hindi ko pa alam gaano kalaki, gaano kalalim. Kaya yung, kung ilan yung tama ko, Master, ngayon, nung ginamot ako ng medic, sabi nung Sir Musli, Pes, hubad ka kay tingnan natin baka tagos. Dito, kinapaka pa nila. Sinundot-sundot ba? Kaya kung sundot-sundutin daw ito, kung may tama dito, magsakit. Kaya sabi ko, ano, masakit? Ako, Master, hindi man. Tingin ng likod mo. Doon talaga nakita niya yung ganito kalaki na... Kinabahan ka habang tinitingin. Oo, kinabahan na ako. Ano kaya ito? Siyempre, mamatay na ata ako nito ah. Kinabahan talaga, Master. Ngayon, nung pagsabi ng medic na sigarilyo ka muna, relax ka lang. Sabi ko, doon ako nagkampante din muna ako. Yosi muna ako, kampante muna ako. Nagkampante ko doon na, puta ako, okay din ata yung tama ko, medyo hindi ata malala kay yung medic ko na mismo yung nagsabi sa akin na... Sinong medic mo? Si, Master, yung team leader din yun, pero graduate medic siya, si Master Musli. Yung Muslim din na inabutan ko din sa 15 company. Kaya mula noon, pero nung pagka-unod ko, Master, tuloy-tuloy pa yung... Ongoing pa yung perfect noon. May dumagdag pa na bangunid, maliban sa iyo. Ano kami? Ang nawundid kami doon is ako, si Tanay, si Agliam, Master Lapidis, Sarit Bagalay. Tapos yung private namin na first time nila nag-operate, si Private Nicolas, yung nasa layason namin. Layason ng 15. Yun yung kasama ko na nawundid. Nung sinabi ni Sergeant Muslim mo na Yusik ka muna, medyo nawala yung kaba ko, Master. Parang nadagdagan yung tapang ba na, uy, puta, okay pa. Siguro, okay pa yung tama ko, hindi masyadong malala ba. Kaya medyo gumaan yung yung pakiramdam. Hindi na ako nag-isip ng bad na, sa pag-iisip ko na, mga negative na, hindi na ako nag-isip. Basta yung inisip ko is, makakaligtas pa ako nito. Kaya isa sabi ng medic ko is, okay man. Kaya yun ang sabi niya sa akin na relax ka lang, magsigarilyo ka lang, Yusi. Pero yung pag-Yusi ko, wala na. Gaganyan-ganyan na yung Yusi. Parang yung kamay ko. Parang namamanid yung kamay ko. Kaya nung time na dumating na yung namin, reinforce, yung 10 company, kay pilit dumikit na yung 10 company sa amin, doon nagkampante yung company din namin na talagang mas lalong lumakas yung loob namin na puta, nandyan na yung kasama namin, nakadikit na. Kasi inisip nyo talaga doon na kakainin kayo dito. Baka kainin kami, yung inisip namin, baka kainin kami, kay alangayin yung pisto namin eh. Sumisigaw, narinig nyo kalaban? Oo, sigaw. Sumisigaw sila. Allahu Akbar. Ganun talaga yung sigaw nila. Anong reaksyon nyo pag nagbibigkas? Ay, pag nagbigkas sila, din kami, talagang pag-ubulong pa rin kami. Sabi siya, ang nga namin, mas marami yung bala namin kaya sa inyo eh. Di namin iisipin na matakot sa inyo na mag-Allahu Akbar. Huldaline kayo. Huldaline lang kayo, Master. Di talaga namin alisan yung area na yun na hindi pa nakadikit yung 10 company. Pagdikit, langanin kayo? Alanganin. Sa posisyon nyo? Sa posisyon. Kasi ito yung, halimbawa, ito yung high ground, letter C. Ito yung dito kami dumani, pag ganyan. Pag ganyan namin, ito, creek, patawid sa kabila. Ito na yung parang itong kabila. Ngayon ito, lahat to na may naka-position. Kasi mahabang ridge line eh.
Yung parang nano kami master, na gitna kami. Na yung lead scout na yung leading team nga is nataguan nun is ganito lang kalaki na yung yung puno na Yan. hindi master, yung lansones. Ganito lang. Easy. Nagsiksikan sila dyan. Tatlo pa sila doon na yung nauna. Yung lead, yung kabats ko, si Binbinoto, si Aglia at si Tanay. Yun yung nandun sa isang puno na yun. Kaya, sabi ko, nung buti nga, sabi ko sa... Yung unang putok pa lang, nung umaga, anong unang inisip? Encounter. Talagang wagwagan talaga. Sus, kung tumuloy, hindi mainisip yung kinakuyong kahapon. Kung nung kapon, nung pag ginawaga nagputok, ang isip ko kaagad is, sus kung tumuloy kami kako nito pag nung hapon na yun, wagam kaming isang platon. Kasi isang platon lang kaming nagtuloy dun sa pag-track ng ng trackings ng kalaban. Kaya sabi ko, Parang swerte mo. parang swerte pa rin talaga master kay unang-una, hindi na kami leading nung kinamagahan, ibang leading na naman. Kaya sabi ko sa Panginoon, kako Diyos ko, itong pagkaundid ko, talagang hindi ko ito makakalimutan. Na binigyan mo pa ako ng pagkakataon na mabuhay. Kasi kung kami kako yung leading ngayon, baka buyag-buyag lang, wala na ako ngayon. Ayun ang inisip ko talaga na Kasi pagod na rin kayo. pagod na rin master yung grabing sunod talaga namin eh. Kaya sabi ko, pasalamat din ako sa Panginoon na swerte ko pa. Kaya, Mga ilang oras din. mga siguro masarabutin yun ng Sobra isang oras yung putukan. Kasi yung, nung master, di ba nandun yung tin company. Ngayon, dinala na ako sa Danag. Nag-exit na kami. Yung 15 company, yung mga wounded, dinala na sa Danag. Ngayon, pagdala sa amin sa Danag, na wounded, is nakatabay pa kami doon. Kaya medyo nakarelax na kay, yung sabi nung medic sa amin is okay pa man yung namin, wala pang problema. Doon namin na bulagtan master yung na search ng tin company ng mga bangkay. Unsing bangkay kagad yun doon sa harapan namin, kagad kahit ako wounded, tumingin pa ako doon. Tinignan ko pa yung wounded, yung mga kalaban. Ang nakuha namin doon master yung sub-leader. Yun yung nakuha namin na sub-leader na yan si Amamaas. Tapos yung anak niya na sub-leader din. Bali, 11 yun na body count na doon talaga mismo sa sa Danag dati. May mga panil pa yun. May baril pa ata master yung nakuha yung tin company ata. Kasi yung master, yung nag-search is tin company na yun. Oo, kasi dami yung doon, priority. Pero sa tropa, kumusta naman unang namatay? Ay wala master, wounded lang talaga sa tropa. Sino ang pinakamalala? Ang pinaka malala namin na wound is itong private namin. Si Private Nicolas kasi kala din ng medic is ito lang tama. Kasi ito wasakto eh. Yun pala yung bala is tumagos pa dito sa may malapit sa puso. Dumikit talaga mismo. Dito. Yung bala niya sa may baga. Dumikit. Buti. Pagdating doon sa ospital, nailipad ka agad sa may Zamboanga. Doon nalaman na may bala pala dito. Na kala nila dito lang yung tama. Kasi wasakto eh. Ngayon pala dito mayroon pa. Yung tama niya. Mahirap ba yung mawundid ka? Ikaw mismo mawundid sa Ay, mahirap master talaga. Lalo na kung malala yung pagka-wounded mo. Parang iniisip mo na imbis na makakatulong ka pa sa tropa na kaya mo pang mag-deliver ng... Kaya mo pa sa utak mo pero hindi na kaya. Oo, kaya pa sa utak pero sa katawan master di parang parang sakit din, parang sakit lang ng ngipin eh. Yung naramdaman mo na kaya ng utak mo, pero parang hindi kaya ng katawan mo pag na-wounded ka. Kasi bibigay katawan. Bigay talaga mas yung katawan. Iba yung bala pag tumatama sa natin, sa katawan natin. Parang may kuryente ka na manghina yung katawan mo. Yeah. Manhid na sir, yung niya. Yun yung unang first time ko talaga na-wounded na talaga sobrang kaba din talaga pala pag unang tama sa'yo. Lalo na kung excited ka sa tawa mo kung ano. Lalo na kung master ba yung kasi alam natin na yung mga medic is pag nagkitingin ng wounded yan sasabihin na malala eh. Puro yan maliit lang.
kayang-kaya mo pa yan. Kasi pinapalakas nila yung loob natin na mga nawounded. Kaya doon ko rin naranasan talaga na may Panginoon talaga na gumagabay sa bawat tao na ayaw pang mamatay, ayaw pang kunin ng ni Lord na mamatay sa mundo ba. Siguro, mayroon pang plano siya para sa atin na ikaw wag ka munang mamatay kasi may plano pa ako sa iyo. Ayun yung ano niya sa akin siguro. Kasi, napakaswerte mo rin sa wounded kasi bakit sa dami niyo? Ikaw ba Oo, yung master. Kaya di rin natin maisip na bakit ako pa? bakit ako pa yung tinamaan. Pero di rin natin sinabi na marami kami. Bakit kung sa ano dapat wala na lang naman na tropa. Pero at least ko naman. Wala namang namatay doon. No, wala naman sir. Yan din yung kagandahan ng result ng encounter namin na wala man nang namatay na ano, Sa tingin tropa. mo, kung may lesson learned, ano yun? Kung Wala ng tao. pero sa ano sir, sa akin naman, kung sa lesson learned lang, yung Balikan mo ngayon. sa kung babalikan is yung pagdaan sa kasi di man natin maiwasan kasi sinusundan namin yung ano trackings eh. Doon talaga kami dadaan sa sa trackings nila. Ngayon, kung sa ang lesson learned naman, kung halimbawa yung trackings sa baba is high ground naman sa kaliwa, Doon mo. doon ka pwedeng dumaan talaga. Kung baga doon ka dadaan sa kaliwa. Targetin mo yung Oh, targetan mo yung dulo. Na kasi yung ridge line na yun is dugtong eh. Papunta doon sa kabila. Kaya pero ang priority namin is yung trackings talaga kasi kung humiwala yung trackings, hindi namin masusundan. Kasi yung trackings kasi isa lang. Ngayon pagdating doon sa baba, baka ang isipin namin is kumanan, di ibig sabihin, wala na kung dito kami sa kaliwa dadaan, wala na. sobrang layo. Sobrang layo na. Kaya yun talaga yung inisip namin na sundan. Pero kung ano sir, yung sa lesson learned naman, medyo kung sa pantay-pantay lang. Kasi yung sa baba naman is ito, pwede ka mga magtago dito sa may cliff. Di ka rin tatamaan doon sa kabila. Kung di ka tatayo. Kumbaga ina-assist nyo rin. Na-assess din namin yung terrain eh. Kung doon kami sa naipit man kami doon, pero mas maganda rin. Doon kami nagpisto kasi di rin kayo makita. Ang makikita lang kasi yung doon sa harapan. Yun lang makikita niya. Tapos yung dito sa kaliwa, kung di kami tatayo, hindi kami agipin ng bala. Bala. Kasi medyo clip siya na pababa eh. Daanan ng tao. Pero, ang hirap kalabanin ang abusip. Kasi magka-assault yan. Ay kung sa master, kung sa ulo naman, yung Abu Sayyaf, mag-assault lang sila kung alam nila na ang tropa is unti. Yun yung nila. Kasi di rin yan sila mag-assault kung ang tropa is lumalaban. Basta ang ko lang master, masabi ko lang sa kung may encounter ka, mo talaga, pursutin mo na makuha yung kalaban. Huwag mong isipin na umatras. Abanti ka talaga. Tapos hold align mo yung pisto mo. Kung may mawundid man dyan, hadyan lang muna. Basta i-hold mo siya. Huwag mo siyang aalisan kasi kung maramdaman ng mga Abu Sayyaf na alis yung naka-hold align is doon sila dumidikit. Kaya sa atin naman ng mga ranger, ang natin is talagang hold align talaga yung natin. Kaya di tayo, wala sa ranger yung na-assault ng kalaban na Walang iwanan. walang iwanan talaga yung natin. Saka yung tiwala sa ng kasama. Yung tiwala ng bawat isa sa kasamaan mo na. Dalawa na lang kayo dyan. Basta kahit dalawa lang kayo, basta walang iwanan yung natin yung natin para kung natin, mahintay natin yung reinforcement natin, ibig sabihin, makakadikit pa sila. Kahit nandun pa tayo sa area. Kaya yung ang ko lang talaga sa mga ganyan, pag ma-encounter is hold the line. Huwag mag-insist na umalis. Huwag mo isipin yung atras kasi wala man tinuro sa panunundalo na umatras. Yun yung karanasan ko rin master na talagang hindi ko makalimutan. Yung yun. Sa pagdadala naman ng tao, teenager ka, ano naman yung karanasan mo Yung sa sa mga encounter? mga encounter naman master is ako napakaganda, parang bilang nag-team leader ako is
Na parang kaganda ng ano ko, parang kaganda ng ano ko ba kasi kada leading ko, master, negative lahat 'yan. Walang encounter 'yan. Mula team leader ako, nagplaton sergeant ako, kada operate namin, master, parang maganda yung ano ba? Walang casualty, walang Parang kompleto palagi. walang pagka kami yung ano, ako yung bilang team leader, kada operation namin, mag-leading man ako, mapahulihan man, walang casualty kami na nangyayari sa team ko, sa tropa namin. Hanggang nung nagplaton sergeant ako. Mula nung mag-platon sergeant ako, yung nahawakan ko na times 3, wala talagang ano yan, walang encounter yan na nangyayari. Simula nung mag-platon sergeant na naman ako. Hindi kami na-ambush. Parang ano ba, sir, hindi ako inviting trouble. Parang hindi ako mainit sa laban. Kasi di ba mayroon ibang tao na mainit sa encounter. Palaging siya yung na-encounter. Pero sa akin, master, ang karanasan ko sa bilang team leader at platoon sergeant, nasabi ko na maganda. Saka yung maganda rin yung mga briefing ko sa mga tao ko na nahawakan. Kaya sabi ko sa kanila, restrict ka pa rin sa bundok. Ay, oo, master. Pagdating sa bundok, kung ano yung mga SOP natin, natin i-apply. Saka, kinakausap bago pa kami alis niyan, kinakausap ko na yung mga team leader niyan. Mga team leader lang kinakausap ko. Ngayon, ganito may operation tayo. Kung ano yung SOP natin, mas lalo pa nating pag-igihin. Na dagdagan pa natin yung SOP natin na natin, tayaging ranger ba. Pagdating naman sa bundok, master, medyo stricto talaga ako sa kanila, lalo na kung mag-harboring, taga-taga ng malakas, sinasaway ko yan, sinasabihan ko yan na kung magtaga ko kayo, isa-isa lang, para hindi sabay-sabay yung ingay. Tapos kung kaya naman na apakan lang, na yung mga damo, gawin lang, ganyan lang gawin ko para hindi tayo ma-burnout dito sa natin, CBO. Hindi lang yung kalaban. Kaya sabi ko, bilang platoon sergeant, kung yung sabihin ko is, makinig lang muna kayo. Balang araw pag kayo naman yung nandito sa posisyon ko, mararamdaman nyo rin kung ano yung kaba na naghahawak ka ng 3 team. Kasi una, team leader ka, 7 tao lang yung hawakan mo eh. Iba na kung platoon sergeant ka, 3 team na hinawakan mo. Mas lalo yung marami. Mas kakabahan ka pa. Mas kakabahan ka pa, master. Kaysa sa'yo. Kasi inuuna mo yung inuuna ko yung nila talaga, yung kaligtasan. Ganoon naman talaga tayo pag wag nating unahin yung sarili natin. Unahin muna natin yung subordinate natin, kung ano yung kailangan nating sabihin sa kanila na maganda, bago tayo. Kasi kung tayo yung una-una, tapos di natin yung supervise yung mga tropa natin, is parang kapangit naman na baka sabihan sa atin na platoon sergeant natin, inuuna pa yung sarili. Pangit naman. Puro siya palagi nauna. Puro siya lagi nauna. Kaya sila muna yung pinapauna ko, master, na makapisto. Bago ako magpisto niyan, iniikot ko muna sila, master eh. Pag nakapisto sila, iniikot ko yan kung maganda yung posisyon. So, in case na may kalaban, saan yung sektor nyo, iniisa-isa ko sila. Tapos sinasabihin ko yung team leader na yung team scout sa loob pa lutuin, wag sa labas, wag sa perimeter, sa loob. Kaya nagiging maganda yung namin, master, yung resulta ng mga bawat operasyon namin. Kasi ang enkwentro, hindi naman hinahanap. Sabi ko nga sa kanila, master, nung naging platoon sergeant ako, huwag natin pangarapin na may enkwentro. Kusang dumarating yan. Di natin alam kung kailan. So, halimbawa, pag sa LD pa lang, may enkwentro tayo. Pero di natin yan pinapangarap. Sabi ko nga sa kanila, ang encounter is kusang dumarating yan. Huwag nating hanapin. Yun yung ko rin sa kanila, master. Moto ko na huwag tayong maghanap ng encounter. Kusang dumarating yan. Kaya napakaganda rin pala kung hindi kami encounter din. Master. Swerte din talaga yung ganun. Kasi tayo na sundalo naman is sa totoo lang, siguro yung iba naghahanap, pero sa akin talaga, master, yung moto ko is ang encounter is hindi yan hinahanap. Kusang dumarating talaga yan. Na di mo lang alam kung
kailan. Kung kailan, anong oras, anong araw. Okay lang kung panalo ka lamang. Okay lang kung naghahanap ka ng encounter is lamang ka. Eh paano kung hindi? Yun yung kaibahan talaga sa nagpaplano ba. Kahit walang encounter, marunong kang magplano pa rin. Marunong kang mag-deploy pa rin ng mga tao mo na makalamang ka. Kaya kung may pumasok man kung sino-sino pumasok, di lamang ka pa rin. Di ka maalanganin sa taya mo. So, compare naman sa bundok na pagdadala mo. Ano naman karanasan mo sa pagdadala ng tao dito sa kampo na? Dito naman sa, sir, liban sa bundok, pag sa baba naman, siyempre, yung mga tao natin, di natin maiwasan na magmural. Ngayon, sabi ko sa kanila, ito pangkalahatan na to, hindi lang yung platon ko nahawakan. Pag nag-permission kami, sabi ko, ganito, tayo, galing bundok, pagbabais, magmural tayo. Pag-inom, tagay ka agad yan. Automatic, pantanggal ng kiti-kiti. Sabi ko sa kanila, okay lang mag-inom. Pero yung duty, wag mo nang mag-inom na, mag-relax na pagdating sa kampo. Tapos, ang ko sa kanila, master, is pag mural, kung sino yung may paalam sa akin, pinapaalam ko talaga yan sinasamahan ko yan sa First Sergeant. Kasi, kung dito mo lang limbawa dito tayo sa Bulacan, okay lang na sa akin magpaalam. Ako na lang managot sa Platon First Sergeant, paalam ako doon. Pero kung sa area na, malayo-layo na, magpaalam sila sa akin, sinasamahan ko sila sa First Sergeant, sir, para alam din ng First Sergeant, para hindi, maramdaman din nila na support din yung, nila. So, parang moral yung binibigay mo palagi kasi, oo, kasi yun din naman talaga yung pagpakyatin mo. Oo, trabaho din naman. Kumbaga, kondisyon yung tao mo na umakyat. Kasi kung sa baba pa lang, master, nagpaalam sa'yo, negative na kagad. Tapos pagdating ng oras sa akyat sa bundok, ang isip niyan medyo hindi hindi yan nakatutok sa operasyon. Kasi ang unang naisip niyan, murmuring. Reklamo. Kasi, magpaalam ako din.